Laking gulat ng gurong ito mula sa Palawan sa reaksyon ng kanyang estudyante matapos niyang ibahagi na mayroon itong karangalan sa klase. Sa halip na magtatalon sa saya, humagulgol sa iyak ang bata. Break time nila, nangyari po yan dito sa classroom ko. Nag-announce po ako kasi mayroon na po silang grade. After ko na ma-announce sino kasama dun sa mga with honors, may napansin ako dito sa gilid, may umiiyak. Sabi ng mga klase niya, umiiyak si Aya. Sabi ko, bakit siya umiiyak? Doon na inalam ni Teacher Bobby ang tunay na dahilan kung bakit naging emosyonal ang kanyang grade 3 student na si Aya. Tinatanong ko siya anong naramdaman niya, bakit siya naiyak ng gano'n. Sabi niya nga daw, namimiss niya daw yung parent niya. That time kasi, wala kasi yung mama at papa niya. So medyo na busy sa work, sa El Nido. So, Kwento ni Teacher Bobby, nahabag daw siya sa sitwasyon ni Aya, lalo't gustong-gusto ng bata na makaakyat ng stage kasama ang kanyang mga magulang. sa amin mga teacher, kailangan talaga bawat isa sa kanila, kailangan namin alamin kung ano bang sitwasyon nila sa bahay. Kami na yung pangalawang magulang nila. So, kahit wala yung magulang nila, nandyan pa rin kami para sa kanila. Consistent daw na with honors sa klase si Aya. Noong nakaraan, kasama niya ang inang si Jesseline na umakyat sa stage. Ngunit dahil sa trabaho, mukhang hindi raw muna makakasama ang kanyang ina sa darating na recognition day. Time po na yon, nasa El Nido, Palawan po ako. May sakit po kasi yung father niya. Tapos, pumunta ako doon para tulungan. Nung tumawag siya sa akin, with honors ako, makaka-uwi ba kayo? So, since first quarter, with honors na siya, sabi ko second quarters, with honor ka ulit na. Dalawang certificate muna. Kaya lang, hindi pa ako makaka-uwi kasi si papa mo, hindi pa tapos yung inuuling niya dito. Wala pa akong pamasahin na, antayin ko pa kasi may sakit si papa mo. Diyan ka muna, si ate mo lang muna yung paakyatin mo sa stage. Hirap daw sa signal si Mommy Jesseline kaya't hindi niya alam na nag-viral na pala ang anak sa social media. Makalipas ang ilang araw, Sabi ng kapatid ko, hindi mo ba alam nag-viral na yung anak mo? Panuorin mo yung video. Doon ko yun, parang sabi ko, ayoko ng ganito. Masakit sa akin bilang isang ina na ito, masakit sa dibdib. Sabi ko, gusto kong umuwi, pero hindi ko magagawa. dahil sa video na pinost ni Teacher Bobby sa social media, may mabuting pusong nag-donate ng pamasahe kay Mommy Jesseline para makauwi sa Puerto Princesa. Nagbiyahe po ako agad kinabukasan. Tapos, oras lang po, mga 1 hour mahigit lang rin po, awarding na. Pero siya, umiyak na siya nung nakita niya ako. Sabi ko, thank you Lord, nakahabol pa ako. So, sobrang tuwa ko naman. Kasi iba kasi yung pakiramdam ni Aya na yung parent mismo yung pupunta. Ramdam ko sa kanya na iba yung tuwa niya. Kumbaga yung team niya na yun, ay naalay niya ba sa kanyang magulang. Abot langit daw ang ngiti sa mukha ni Aya matapos makaabot ni Mommy Jesseline sa araw ng kanyang awarding. Naiyak po ako tapos may kasama kay Kaya kasi po maging with honors po ulit ako. Natuwa po kasi may nag-akyat na din po sa akin. Marami-rami rin daw ang nagpaabot ng pinansyal na tulong para kay Aya. Pangarap niyang maging isang guro tulad ni Teacher Bobby. Kaya ang pangako niya, mas mag-aaral pa siya ng mabuti kaano man kahirap ang buhay. Pero sabi ko, Aya, alam mo, blessing ka kasi marami kang na-inspire. Bilang guro mo, proud din ako sa'yo. Wala namang ibang hangad si Mommy Jesseline kundi mapagtapos ng pag-aaral si Aya at tulungang maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya't kahit kapos, gusto raw niyang ilaban ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Sabi ko, hindi ko natupad parang sa sarili ko, at least sa kanila po, matupad ko. Yun po yung pagsisikapan ko. Yun po yung motivation ko para po sa mga anak ko. Pagpatuloy mo lang yan na. Samantala, ang mga estudyanteng katulad ni Aya naman ang nagsisilbing inspirasyon kay Teacher Bobby upang mas galingan ang kanyang trabaho. Inspirasyon po yung mga batang ganyan. Naging motivation ko sila kung bakit araw-araw kailangan mong magturo sa kanila kasi kailangan ka talaga nila. Sana maging inspirasyon yung story ni Aya. Basta may pangarap ka, tuloy lang.